So, ito po yung verse. Psalm 136, verse 1. Magpapasalamat kayo sa Panginoon. Ako, ikaw, siya, o sinuman. Tayo pong lahat, mga kapatid, ay magpapasalamat po sa ating Panginoon, sa ating Ama, si Papa God at Papa Jesus. So, lagi po tayo magpapasalamat sa lahat sa ating buhay dahil hanggang ngayon andito pa tayo, malakas pa yung ating katawan at kahit sobrang hirap, marami tayong pagsubok na dinaanan, kinayanan natin. Hindi nyo po naririnig, hindi nyo man po naramdaman, hindi nyo man po nakikita, pero to be honest po, Papa God and Papa Jesus working in our life. Hindi nyo lang nararamdaman, pero andyan sila lagi, nakagabay, inaayos yung buhay natin sa walang hanggan. So, lagi po tayong mag-thank you sa lahat, sa blessing na dumarating na magaganda sa ating buhay. Pangit man or may sakit na karamdaman or malubha, magpasalamat pa rin po tayo kasi kinaya po natin lahat yun. Kinaya natin gumaling kasi andyan po sila lagi sa atin. Andyan lagi sila naka-guide. So, we always thank you for everything. Kahit ano pang nangyari sa ating buhay, we always thank you to them. So, yun po. At sapagkat siya'y mabuti. Yes, they are very, very so good. To be honest, I don't hear Papa God and Papa Jesus that they angry to me before they healing me. Before my past. Before I have so many mistakes. I didn't hear they angry to me. I'm just hear that it's okay, my daughter. It's okay. Keep it fighting. Like that. I feel so good when I heard their voice. I feel them when that time I'm sick. At ito po yung kasunod, sapagkat ang kanyang pag-ibig ay walang hanggan. Wow, that's so beautiful. Saan ka makakahanap ng pag-ibig na walang hanggan? Saan mo yan matatagpuan? Kunti na lang po yan dito sa mundo natin. Kaya lagi natin ipagdarasal na sana ang matatagpuan nating pag-ibig ay kagaya ng pag-ibig na naramdaman natin kay Papa God at Papa Jesus. Sobrang sarap dito na pag-ibig sapagkat walang hanggan ang kanyang pag-ibig. Walang ibang magmamahal sa iyo ng ganyan kundi si Papa God at Papa Jesus lang. Kasi hindi ka makakaramdam ng sakit. Umiiyak ka lang sa kanila kasi tears of joy. Masaya ka. Masaya ka sa buhay. Kung saan ka at anong meron ka ngayon. Umiiyak ka man dahil sa pagsubok na akala mo hindi mo kayang malagpasan pero kaya mo pag andyan sila. Kaya ako po mga kapatid, I'm so happy now. I'm so grateful where I am now. I'm so thankful to Papa God and Papa Jesus to born me again. To help me being Christian. Because I'm not like before. I'm really like not before. My before me is already dying. This is me now. The new me. I'm already born again. I'm already start the being good mom and being good daughter, sister. To all people around me, I'm so grateful where I am now. I'm so happy and I'm so proud being Christian, to be honest. I'm so happy. Kasi hindi na ako yung dati kapag when I see my friends, my friend, people I know, people know me. When I see them in social media, I'm only pray for them. I'm pray for them that, Lord, please touch them. Please help them to start the new one, to start being Christian. I really want some of my friend or more of my friend is gonna be Christians in me. Kasi sobrang sarap ng feelings kapag magiging isang Christian ka. Sobrang bait mo, mahinhin, masayahin. Wala ka nang ibang inisip kundi paglingkuran ng ating Panginoon. Yun yung ikaw ngayon. Yun yung ako ngayon. Nabubuhay ako para paglingkuran ng ating Panginoon sa walang hanggan. Hindi ako mapapagod na paglingkuran sila. Hindi ako mapapagod mangarap ng mangarap hanggat maabot ko po yung mga pangarap ko na kasama ko sila. Hindi ko in-expect ang lahat ng to kasi dati I'm not like this now. I'm not like before. Hindi ako nangangarap. Wala. Nagkakasala pa rin po ako kasi like, pamilya ko, away ng asawa ko, it's normal. Hindi talaga natin may iiwasan kasi no perfect family. Walang perfecto sa buhay na to. Alam mo, mga kapatid, kapag
So, sa Genesis pa rin po ako mga kapatid at hindi ko pa rin natapos na basa to. Hindi ko alam kung kailan ko ma-meet si Papa Jesus. Pero excited na po kung ma-meet yung New Testament kasi andun siya. Andun yung mga word niya na nung katauhan niya pa, yung araw niya pa, yung buhay niya pa na dito siya sa lupa. Kaya sobrang kaibuti ng ating Panginoon. Kaya sana please mga kapatid, huwag niyong abusuhin yung kabaitan nila. Huwag sumobra. Hindi ibig sabihin dahil andyan na si Papa God, ay andyan na si Papa Jesus, iligtas tayo sa mga kasalanan niya. No. Pupunta ka pa rin po sa impyerno. Pupunta pa rin po tayo sa impyerno. Alam nyo, ako, nagkakasala pa rin po ako ngayon, kahit Christian na ako. May kasalanan pa rin po ako. Pero, kaya sana po may naintindihan po kayo sa lesson na to, sa Psalm 136 verse 1. Magpasalamat kayo sa Panginoon sapagkat siya'y mabuti, sapagkat ang kanyang pag-ibig ay walang hanggan. Sana may makuha kayong lesson na to sa binigay ko po sa inyo, sa shinare ko po sa inyo. Sana may makuha po kayo at nakakatulong po to sa atin, sa lahat ng mga nangangailangan ng kakampi in the Bible. You need in the Bible. The Word of God, Word of Jesus, nandito lang po. Nandito pa rin ako sa Old Testament kasi ayaw pa, hindi pa ako pupunta sa New Testament. Sa totoo lang, gusto ko na ma-meet si Papa Jesus talaga. Gusto ko na. Pero, hindi pa pwede. Kailangan ko patapusin yung Old Testament. Dito muna ako kay Papa God. Dito muna ako sa mga guro na kailangan kong basahin, sa mga mensahe dito ng Old Testament. Dati, wala akong pangarap sa buhay. Kasi alam nyo, ang buhay ko dati, puro pasaya lang. Pasarap lang sa buhay. Wala ibang inisip kundi pangit, hindi mga ganda. Pero now, hindi ko inisip na ganito pala kasarap mabuhay pag may Panginoon. Ganito pala kasarap pag nagdarasal ka. Umaga, tuwing gising ko, I'm always mention them. I'm always say that, have a good day, Father God and Father Jesus. Thank you so much for waking up me today. Kaya sobrang thankful ko na, sobrang blessed ko kasi I'm slowly starting the new me, starting being Christian, to understand being Christian. Naintindihan ko na ang takbo ng aking buhay. Dandahan kong natutunan ang pagiging Kristiyano ko. Kaya maraming salamat sa kanila palagi. Kaya kung may mga pagsubok kayo sa buhay, just always pray. Kasi praying lang yung kailangan natin. At sana excited ako na ma-encounter niyo si Papa God at Papa Jesus. Excited ako na marinig niyo yung boses niya. Sobrang ganda. Sobrang ganda ng boses nila. Kahit hindi ko man nakita yung mukha nila, it's okay. I'm thankful that they talking to me, na kinausap nila ako at ginamot nila ako. At sobrang pasalamat ako kasi hindi nila ako pinabayaan. Niligtas nila ako sa lahat ng mga ginawa kong pagkakamali. Every day, I'm always saying sorry to them. I'm always humihingi ako ng pasensya sa mga ginawa ko, sa mga pagkain na nasasayang namin araw-araw, sa mga pagkain na napapanis. I'm always asking sorry for them kasi hindi talaga natin may iwasan na yung mga pagkain ay masisira kapag hindi natin agad nakain. Kaya I'm always sorry to Papa God and Papa Jesus. At lagi kong pinag-pray sa kanila na sana sa isa-isang pinag-pray ko sa kanila ay may matupad. Kasi lahat yun, I'm so blessed. Kahit isa-isa dun ay matupad. Pero gusto ko talaga ay magiging isang pastorang naganap na. Pero hindi kasi siya agad-agad eh. Hindi agad-agad biglaan yung proseso niya. Kailangan kong antayin kung kailan yung oras na dumating na magiging isang pastora ako. Kasi gusto ko lang maglingkod sa kanila sa harap nila mismo. At may nakikitang isa akong example sa mga kabataan na nawala ng pag-asa sa buhay, na sinira yung buhay at walang inisip dati. Pero now, the life is so good with have God and have Jesus in your life. We are so blessed being Christian talaga kasi wala na akong takot. Takot na lang ako magkamali. At ang takot ko ay makasala ulit. Yun lang yung ako ngayon. Yun lang po yung masishare ko sa inyo ngayong araw mga kapatid, at magdasal po tayo sa pagtapos ng ating lesson ngayon. Sana may matutunan po kayo. Our Heavenly Father, God and Father Jesus, Lord, salamat sa araw na to. Salamat dahil pinalakas mo yung loob ko na
ipashare pa sa kanila yung mga mensahe mo in the Bible. Maraming salamat, Papa God. At please, gabayan niyo po lagi ang mga nakilala ko, mga friend ko, mga connection ko po sa buhay. Huwag niyo po silang hayaang may mangyaring masama sa kanila. Huwag niyo pong hayaan na mapahamak sila sa mga ginagawa na. Lord, ilayo mo po sila sa mga pangit na paraan, pangit na gawain. Lord, hiligtas mo po sila. Hawakan mo po yung puso nila at ipaisip mo sa kanila na masarap mabuhay kapag andyan kayo lagi sa amin. Ang sarap mabuhay kapag laging magdarasal. Salamat, Papa God, sa lahat. Yun lang po. In the name of Father God and Father Jesus. Amen.